Tila lang umulan, parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang humpay sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap. Nalimutin ka ay di pa rin magawa. Hindi naman ako nurse, alam ko na wala ka na, pero mahirap lang natanggapin. Di na kita kapiling, iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Pero wag mag-alala, di na kita gagampalain. Alam ko naman ngayon may kapiling ka na iba. Tanging hiling ko sa'yo na tuwing umuulan, maalala mo sana may nagmamahal sa'yo. Sige, sana mabasa natin yung nandun. Nasa ulan niya. Silipin ko. Let's go! Lagi lang umulan, parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang humpay, iniwan mo ako nag-iisa sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan. Pero huwag mag-alala, di na kita gagampalain. Alam ko naman ngayon may kapiling ka na iba. Tanging hiling ko sa'yo na tuwing umuulan, maalala mo sana may nagmamahal sa'yo. Ako. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Come on! La 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 la, la 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 la, la 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 la. Lala! Kala ko meron pa. Alam ko mga ka-MB, huwag magpukpok sa ulan ngayong Martes. Tayo muna'y magkulitan dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat nga talaga! Grabe naman! Napakagandang balita mga ka-MB ngayong araw ng Tuesday. Aha. Ay pinili na nga ni Lando na umalis dito sa Philippine Area Diba? of Responsibility. Ngunit subalit at marahil bagkus ay meron pa rin nakataas na wind signal number. Exactly. Sa ibang mga lugar dito sa Northern Luzon. Yes, at dito nga, nasa signal number 3 pa rin ang Ilocos Norte, the northwestern portion of Apayao, the northwestern portion of mainland Cagayan, and of course, sa signal number 2 naman po, nasa
Ho! Nasa... Akin na nga. And then, Tulungan ang kita. signal number 2, Batanes, the rest of Pabuyan Island, the north and central portion of Cagayan, the rest of Apayao, Abra, Kalinga, the western portion of Mountain Province, the northern portion of Benguet, Ilocos Sur, the northern portion of La Union. At signal number 1 naman po sa the rest of the Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the northern and central portion of Aurora, the rest of Mountain Province, Ifugao, the rest of Benguet, the rest of La Union, Pangasinan, the northern portion of Zambales, the north and central portion of Tarlac, and the northern and central portion of Nueva Ecija. At dahil nga dito mga ka-MB ay may pabugso-bugso pa ring ulan na dala nga ng buntot ng bagyong itong Sinando. Kaya dito sa Baguio City at buong Benguet po, all levels ay wala pa rin face-to-face classes. That's all levels, both public and private. Samantala mga ka-MB, may tinitignan naman na isang low pressure area na within 24 hours ay maaaring ang pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility at kung sakali man na ito ay makapasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility ay tatawagin itong Bagyong Opong. At ito nga ay tatahakin naman ang Visayas region pero hindi pa rin natin masasabi talaga kung dyan nga ba dahil may tiyansa. May tiyansa nga ito na magbago ang kanyang dadaanan or direction dahil wala pang nakikita na track itong si low pressure area na ito na tatawaging Opong kung sakali man na pumasok na nga ito sa Philippine Area of Responsibility. Kaya mga ka-MP, ay paalala pa rin natin na maging vigilante pa rin. Maging vigilant pa rin tayo sa kung ano man ang dala ng mga bagyong ating nararanasan ngayon o mga tag-ulan dahil nga wala na nga itong Sinando pero patuloy pa rin niyang hinahatak naman ang hanging habagat na nagdadala rin ng pag-ulan sa may Visayas at sa may southern at central part ng Luzon. Totoo po yan. Kaya naman po yung mga ka-MB natin po dyan, kapag wala po tayong gagawin sa labas, wag na po tayong lumabas and mag-ingat-ingat po tayo sa ating mga tahanan. Lagi po nating titignan. Yung nakapaligid po, especially dito sa Cordilleran region, syempre mabundok dito. Yes, napaka-prone po ng mga bahay dito, ng mga lugar dito sa landslide. Kaya nga yung nangyari nga dito sa Tuba, Benguet. Na may landslide tapos may mga casualty tapos yung iba naman ay nasugatan talaga. Diba? So be careful po sa mga nagmamaneho din kung wala naman at kung kaya naman na i-move yung pupuntahan ninyo, yung pagpunta nyo sa isang lugar lalo na dito sa Baguio or pababa ng probinsya ay i-delay muna natin pansamantala at antayin muna natin na mas maging maayos ang kalagayan ng ating panahon. Totoo po yan. Dahil kahit naman po aalis na po itong bagyong Nando, syempre makakaranas pa rin tayo ng panakanakang pag-uulan, meron pa rin makakaranas pa rin tayo ng matinding hangin. Kaya nga, alam mo ba kanina madaling araw, I was so scared for me. Wow. Because the wind and the water are hampassing my wall. Hampassing your wall? As in, parang niyang hinahampas. Diba? Alam mo yung parang may monster sa labas. Wow. Tapos, ginaganon-ganon niya talaga. Sobrang lakas talaga. So, I got so scared. I was not able to sleep very well. Wow. Ikaw pa ba? Or baka naman may ibang dahilan, kaya hindi ka nakasleep. Let's not talk about that. Let's not go there. Pero sa mga ganitong panahon, mga ka-MB, isa din na dapat nating isaalang-alang ay ang ating kalusugan. Exactly. Huwag po natin hahayaan na nang dahil dito sa pabago-bago nga ng temperatura ng ating kalikasan ay matulad kayo kay Miss Angelica na ngayon na medyo sinisipon na nagka-sore throat na kaya hindi ko na. Throat ka. Mag-water ka ha. You have to take a lot of water. Yeah, warm water ngayon ang inaano ko. Yes. Tapos mag-vitamins din po tayo mga ka-MB. Alam kong medyo, syempre, kailangan natin magtipid, pero hindi po tinitipid ang kalusugan. Totoo, wag po tayong magtipid sa ating sarili kasi syempre dyan lang naman tayong pwedeng mamuhunan. Tunay. Dahil kung nawala yung kalusugan mo na yan, wala ka rin pera. Pero alam mo ba na sabi nila bago umulan, or kapag umulan na, meron yung tawag dito, may amoy. Nakakasakit daw yun sabi nila. Ay, oo. Iba-iba yung amoy. Iba yung amoy niya. So, di ba napag-usapan nga natin yung amoy pag nasa probinsya ka, it brings back memories. Pero sabi nga nila, eto mga ka-MB, yung ozone o petrichor
Oo, mga amoy na hatid ng malakas na bagyo at kalikasan. Bakit nga ba? oo Alamin nga. natin dito sa Share Mo To. Madalas mo bang napapansin na may kakaibang amoy na lumalabas bago bumuhos ang ulan? Simula pa nung bata tayo, meron na tayong superpowers. At yun ay ang maamoy kung meron ng paparating na ulan. Pero habang tumatanda, napapaisip tayo. Bakit nga ba? Kapag kumidlat ng sobrang lakas, nahahati ng enerhiya nito ang mga molecule ng oxygen sa maliliit na atoms. At kapag naisama ang atoms na ito sa karaniwang oxygen, nabubuo nito ang ozone. Dahil sa sensitibo nating mga ilong, naging posible sa ating maamoy ang oxygen, kahit ang mga debris at mga basang bakterya nalalanghap din ng ating ilong. Kilala naman ang ozone sa malinis, medyo metallic na amoy, senyales na mayroon ng paparating na bagyo o thunderstorm. Pero kung may ozone bago ang ulan, meron din namang petrichor pagkatapos neto. Kapag matagal nang walang ulan, ang mga halaman ay naglalabas ng oil sa lupa at kapag bumagsak ang unang patak ng ulan, nabubulabog ang mga ito at humahalo sa hangin. Diyan natin naaamoy ang petrichor. Pero bukod dito, meron ding mga amoy bago bumagyo ang nakadepende kung saang lugar ka. Sa probinsya, mas amoy lupa. Sa lungsod, amoy na may kasamang alikabok at polusyon naman. Ngayon, malinaw na sa atin na ang kapangyarihan natin noong bata ay hindi lang isang pantasya, kundi sa itong sensya na kasama natin hanggang sa pagtanda. Kaya next time na maamoy mo yan, alam na nating science ang dahilan. Hindi siya magic ha, Miss Angelica. Baka mamaya kung kulang Oo nga, may science behind that talaga. Pero sabi ng mga matatanda, lalo na sa probinsya, huwag niyong amuyin yan. Kasi? Magkakasakit kayo, sabi. Ay, oo. Hindi ko alam na alam kong may amoy ang lupa kapag umuulan. Oo, mabaho. Mabaho. Pero yung hindi ko alam na may amoy talaga yung ulan. Yung ulan, may Oo. amoy talaga yung ulan. Ba? Try natin. Inamoy din? Oo, pero wala. Pero maalala mo natin, pag okay na yung ilong ko, makaamoy na ako. True labels, nako. At kaakibat ng pag-ulan ay yung, syempre hindi mawawala dyan, Oo. yung kinakatakutan ng karamihan ng mga bata. Ang kidlat at kulog. Mga ka-MB, kulog explain lang ang siyensya sa likod ng tunog na nabubuo sa kalangitan dito sa Fact na Fact. Everybody ay nakaranas ng makarinig ng isang nakakabinging kulog. Ikaw, how do you react? Nung bata tayo madalas, nakakatakot. Parang may higanding nagwawala sa langit. 'Di ba? Pero alam niyo ba kung paano nga ba nagpo-produce ng sound ang kulog at bakit nga ba nagkakaroon ng kulog pagkatapos ng kidlat? Bago yan, alam niyo ba na para sa mga sinaunang tao, ang kulog ay isang misteryoso at nakakatakot na pangyayari? Dahil limitado ang kanilang kaalaman sa siyensya, ang kulog at kidlat ay kadalasan nilang iniuugnay sa mga Diyos o mga supernatural na nilalang. Ang kanilang pag-unawa ay batay sa obserbasyon at interpretasyon ng mga natural na pangyayari, na madalas din na isinasama sa kanilang mga paniniwala at mitolohiya. Ang takot at paggalang sa kapangyarihan ng kalikasan ay malinaw na makikita sa kanilang mga alamat at ritual na may kaugnayan din sa mga bagyo. So, paano nga ba? Ang kulog ay resulta ng kidlat. This is because of the heat that brought by lightning. Pag ang pagkakaiba ng mga charges ay sobrang laki na, biglang sumasaksak ang kidlat. Isang napakalakas na electrical discharge. Ito ay parang isang spark, pero sa supersized na version. Lightning is an electricity. If it strikes, iniinit nito ang ulap up to 30,000 degrees Celsius. Ito ay nagdudulot ng paghiwalay ng mga positive at negative charges sa loob ng mga ulap, and it causes rapid expansion of air. Isipin nyo na parang isang higanteng baterya ang ulap.
Dahil sa matinding init, ang hangin sa paligid ng kidlat ay biglang lumalawak at nagiging sobrang compressed. Think of it like a balloon na napahanginan ng sobra-sobra tapos biglang sumabog. Ang mabilis na pag-expand nito ay lumilikha ng shockwave, isang malakas na pagyanig sa hangin. At ito ang ating naririnig bilang kulog. Kung nagtataka kayo bakit nauuna nga ba yung kidlat, it is because light moves faster than sound. Diba usually pag kumidlat, bigla tayong nagtatakip agad ng tenga? And you can actually know kung gaano kalayo o kalapit ang kidlat sa'yo. It is based on the time interval of lightning and thunder. 5 seconds is estimated around 1.6 kilometers. When the lightning occurs, tapos nagbilang ka ng 5 seconds, at nagkaroon ng kulog, it means ang distansya ng kidlat mula sa taas ay around 1.6 kilometers. Amazing, right? Next time, alam na how at mapapabilang ka pa. Alam mo, it's nice to go back to science ng mga ganito kasi nung elementary ka naman, nung high school ka naman talaga, pinag-aralan din naman natin Totoo. ito. At tama nga naman, light is travels faster than sound. Yung kidlat, yun talaga yung tunog niya, yung kulog. Nahuhuli lang talaga kasi yung siya. Ano niya, yung Yes. gumagano. Kapag nakakita ka na, mag-post ka kaagad. Tapos, pag narinig mo na, takbo. Oy, grabe yung takot ko nung bata ako. Sa Talagang kulog, no? Kulog. Kapag nakarinig na ako nun, kailangan nakaganyan na ako kay tita ko. Oo. Sa nag-aalaga sa amin nung bata. Kasi iba talaga yung Kaba. Sabi Ano, nga no? nila, ginagamit nila yan Oh. sa photography Ang ganda ng lightning nito. Lightning yun! Ay, lightning Oo. ba? Pero yun, Oo. napansin ko sa'yo, puro matatanda lagi ang sinasabi mo. No? Kasi yun ang sinasabi ng mga matatanda. sa inyo? Well, kahit tanungin mo si Sir Mar. Hindi ko na nga siya nakikita, Sir Mar. Bakit ba? Charot! Hindi. Pero grabe. Hindi, pero real. Ganun na, madalas talaga, sinasabi yun ng mga matatanda. Ah. Lalo na sa amin. Alam mo naman, pag nasa Ilocos ka, it's Ah. always about yung sinabi kasi nila. Oo. Kaya minsan nagtataka na nga rin, sino ba sila? Tapos, Sino ba mga nagsasabing sila na Ala, yan? na-experience ko yan. Oo. Tapos kapag tatanungin mong bakit, wala na bakit, matatatanong Oo, na. diba? Ganon Real, sila kunada lagi. gamin. Sinuda kaya nga mga ipagpaga. Ipasangong man, takasalita kisuda. Oo, hindi. Pero hindi naman masama kung makinig na lang tayo. Kasi Yes. tignan mo ngayon, nandito na tayo ngayon kakakinig sa kanila. Real, exactly, Oo. no? Buhay tayo ng dahil sa mga sinabi Exactly. nila. Kaya salamat sa inyo kung sino man kayong Oo, nagsabi. hindi pa kami lumabas nung bata kami tuwing may kulub at kidlat. Tunay. Nako, mga ka-MB, umpisa pa lang yan. Nangasaya natin impormasyon at inspirasyon ngayong umaga dito sa Morning Balitaktakan. Mamaya naman ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po, dito po sa lungsod ng Baguio, binabantayan na po ngayon. Hanggang ngayon, pinapantayan pa rin itong Super Typhoon Nando at pati yung level ng tubig dyan sa Sanitary Camp Lagoon. Yeah. Tama po ba? Kasi sa City mataas Camp Lagoon, Actually, oo. kasi mataas pa rin yung water, yung matatanggap na tubig, Yeah. dito sa may Benguet. Oo. Tapos hindi lang po yan dahil po sa bayan din po ng La Trinidad, Benguet, binabantayan rin po dyan yung baha and yung level din ng tubig dyan sa Balili River naman at Bolo Creek. At hindi lang po yan dahil po pinakilala na rin po ang 10 mga kandidata ng Miss Universe Philippines Benguet. Ang gaganda nila, Diba? no? Alam mo, part sana talaga ako doon, pero I bakit? declined. Why? Wow! Bakit naman? Ba't you decline? Aray, Medyo ano masakit yun, girl. Oo, naramdaman ko nga nag-vibrate. At syempre, mamaya sa pagbabalik din natin, mga ka-MB, yung mga sakit din, madalas na nararamdaman natin tuwing tag-ulan, yung sa lalamunan. Di ba? Medyo masakit yan. Lalamunan at panahon. Yeah. Bakit yan palagi yan magkatambalan? Para silang kape at gatas. Para silang, uy, masarap yun. Champurado at tuyo. Pero hindi ko talaga magets yung food na yun, sorry. Pa? Oo. Ako, Hindi Uy, ko masarap kaya. kasi nababalance niya yung sweetness Ay, nung totoo ba? champurado kasi 'di ba salty ang tuyo. Oo. Ang hindi ko naman magets, sorry lang, share ko lang. Shawarma rice. I cannot. Yun ang hindi mo Hindi ko nagigets. magigets. Oo. Meron pa akong isang hindi nagigets. Ano? Nagigets ko na Ano? magkatambalan talaga. Ano? Puto at dinuguan. Ayan, oo. Parang Oh ganun my din. goodness.
Yes, girl. Samo ipunas-punas, pula-pulagit mo lang dyan puto. Nung maibusan, samon to isa maula. Tapos aji dinuguan ka, aji agmanmanti. Ahoy! Guray ka. Pwede po padalhan niyo po kami, number 79. Balakbak. Parang ngawa niya. Oo, Please, sarap. please, oo. O kaya sinigang, okay lang po kahit anong sinigang niya. Kahit ano, sabi niya. Tapos may sinigang kahapon, hindi Oo. naman niya kinain. Kasi I'm allergic to that fish. Sis, anong klaseng fish ka allergic? Maya-maya. Pa-fish-fish. Hindi, Nakakapula maya. yun ng mukha. Oo, talagang literal hanggang paa. Tsaka Oo. ginagamit talaga, pa-fish-fishan ka. Sabi lang gano'n. Ako, baka MB lahat ng yan sa magbabalik ng Morning Balitaktakan! Chase your beauty or passion. Have your hair chase, style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm stoked. Kumain na sa tatap at balance side. Pinggang Pinoy malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. Ng ilinyo na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa news center ng Orange Luzon. Ito ang Luzon Headlines.
September 23, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Pabugso-bugsong hangin at ulan ang nararanasan ngayon sa Baguio City dahil pa rin yan sa epekto ng bagyong Nando. Pati ang level ng tubig sa City Camp Laguna binabantayan na rin. Magbabalita Charles Nicolimo. Bagamat isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Baguio City, binayo pa rin ito ng pabugso-bugsong hangin at ulan. Kaya naman ang Barangay Lower Aquari naka-alerto muli sa pagbabantay sa siltation dam sa City Camp Laguna. Kasi dyan is, pag malakas ang ulan, malakas ang daloy ng tubig, maraming naipon na basura. So pag humupa na yung ulan, at humupa na rin yung volume ng tubig na bumababa sa siltation, lulusong ngayon itong mga grupo para tanggalin agad. Tumulong na rin dito ang mga kinatawan ng BFP para matiyak na walang mga basurang babara sa siltation dam. Ang ating mayor naman dito ay nakatutok, so anytime kami po ay tinatawagan to conduct monitoring sa mga flood-prone area sa ating city po. Magdamag na naranasan dito sa Baguio City ang pabugso-bugsong hangin at ulan dala ng bagyong Nando. At dito sa aking kinatatayuan, ito ang siltation dam ng Barangay Lower Aquari kung saan kahit magdamag yung buhos ng ulan, wala pa rin tayong nakikitang masyadong basurang bumara dito. Pero tiniyak ng barangay na patuloy silang magbabantay sa inaasahan pang pag-uulang dala ng bagyong Nando. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office naman inilabas na ang ilan sa kanilang kagamitan para sa pagresponde sa anumang sakuna. Well, of course, prone tayo sa landslide, yung mga soil erosions. Definitely dito sa may bandang Dominican, Irisan, and sa bandang Luacan, yun yung mga tinitignan natin. Kasi sila ang year in, year out may mga nare-report, although packets lang naman yung soil erosions. Isang pagpupulong naman ang ipinatawag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong para matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa pagtugon sa epekto ng bagyong Nando. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa ring mararanasan sa lungsod ang pabugso-bugsong hangin at ulan dulot ng bagyong Nando at ang paghatak nito ng hanging habagat bago ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules, September 24. Charles Nicolimon, RNG News. Level ng tubig naman sa bayan ng La Trinidad, Benguet ang binabantayan ngayon ng pamahalaang bayan ng La Trinidad dahil sa posibleng pagbaha. Narito ang report. Pinapalan na ng tarpaulin at naglagay na rin ng pananggang mga bato sa kanilang gate ang pamilya ni Yana na nakatira sa Lower Bayabas, Pico, La Trinidad, Benguet. Pangamba kasi nila ang posibleng pagpasok ng tubig sa kanilang bahay dahil sa paghagupit ng bagyong Nando sa bayan. Pag bumaha na po dito sa taas, kami po yung laging naapektuhan. Super lala po talaga nung baha. Kaya minsan pag kailangan na po talaga namin ng tulong, wala po kaming matawag na tulong. Matatandang kumakailan lang nagmistulang may talon sa kanilang lugar dahil sa nagdaang pag-uulan. Samantala, tumaas na rin ang level ng tubig sa Barangay Balili dahil pa rin sa ulang dala ng bagyo. Dahilan kaya't umaga pa lang nag-iikot na ang mga otoridad at ang alkalde. Napunta nga tayo, dyan umuunang-una dyan sa may Mamaga sa KM3 para tignan yung kalilinis lang natin na drainage. Nakita natin na dumadaloy pa naman yung tubig pero yun nga, hindi man natin na totally clear yung drainage system pero sakali na itulak ito ng malakas na tubig. Umikot nga din tayo papuntang Kalkalan, doon po sa taas ng Upper Bayabas. Hindi pa naman malakas masyado ang ulan kaya hindi natin napansin. Pero bukod sa pagtaas ng level ng tubig sa Balili River, tumaas na rin ang level ng tubig sa Bolo Creek. Pumunta din tayo doon sa may papasok sa Bolo Creek. Nakita din natin na medyo hindi pa naman gaano kalakasan yung tubig. At sana hindi na lalakas to. And umikot din tayo sa may Strawberry Farm hanggang sa nakita natin yung mga farms natin na hindi pa naman siya binaba. Sana hindi nga abutin to ng baha.
Dahil sa patuloy na pag-uulang dala ng Super Typhoon Nando, tuluyan ng tumaas ang level ng tubig ng Bolo Creek dito sa Strawberry Farm na Trinidad, Benguet. Maaalala nga nating ito ang pangunahing dahilan ayon sa mga magsasaka kung bakit nalulubog sa baha ang kanilang mga pananim. Handa naman daw ang LGU sa posibleng epekto ng bagyo. Sa ngayon, wala pang pinapalikas na individual o pamilya. Pinag-iingat at pinapayuhan pa rin naman ang lahat na maging alerto sa anumang banta ng sakuna. Angel Arquero, RNG News. The search is on. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakilala na sa publiko ang 10 kandidata para sa Miss Universe Philippines Benguet. May kwento si Ron Marana. Ganda at kumpiyansa ang umagaw ng atensyon sa entablado sa John Hay Golf Clubhouse noong Biyernes, September 19. Ito'y sa pagpapakilala sa publiko sa 10 kandidatang maglalaban-laban para masungkit ang korona sa Miss Universe Philippines Benguet. Ang sashing ceremony ay pinangunahan ng reigning Miss Universe Philippines Benguet Maiko Ibarde at ng local director na si Winona Luis Galvan bilang simbolo ng opisyal na pagsisimula ng kanilang pageant journey. Well, at last. I mean, a while ago, the nervousness is like really real because we are putting ourselves here to be judged by stepping into the stage. But beyond that, I feel very excited because, you know, this is a competition and this is really something that I am preparing for. I feel very honored and grateful to be one of the 10 candidates of Miss Universe Philippines Benguet, and I'm really excited for our upcoming events because I'm excited to showcase who I truly am, and I'm excited to show not only Benguet but the whole Philippines of our culture, our tradition, and what it means to be an Ibenguet. Bukod sa ganda at talino, dala rin ng mga kandidata ang kani-kanilang advokasya. Patunay na ang pagiging beauty queen ay higit pa sa pagrampa sa entablado. I do already have, it's called the Love Others Project. Years back, we've already started, even as early as the Yolanda Typhoon, we were there. Right after the typhoon, we were there. We have been to so many calamities, we've done so many outreaches, and it was only last year that I actually put a name to it. Somehow I felt like it's time for a name, and it made sense now that I could actually use that name in this platform. So it's Love Others Project. It's just about holding outreaches, giving love, support financially, trainings to the people who need it. May ilang kandidata rin na itinuturing ang pageant bilang plataforma para maging boses ng inspirasyon sa kanilang komunidad. I speak with the truth. Not because I am a politician myself, but because I am actually practicing good governance and honesty, transparency, and of course to inform not just the youth in a barangay but the whole universe itself into what really is currently happening right now. Kasabay ng formal na pagsisimula ng kanilang laban, bitbit ng mga kandidata ang kani-kanilang pangarap at paninindigan. Kaya naman nagpaabot ng pagbati at suporta ang reigning queen na si Maiko Ibarde bilang inspirasyon sa kanilang magiging paglalakbay. Unang-una sa lahat, good luck. And of course, thank you kasi willing kayong i-share yung talent nyo. And of course, yung knowledge nyo, yung katalinuhan nyo sa entabladong ito. And I hope na after you compete for Miss Universe Philippines Benguet, I hope na yung love and support na natanggap ko, madadoble at madadoble pa siya. Especially that they will get to know Benguet more because of you. Sa likod ng kinang ng entablado, aminado ang pamunuan ng Miss Universe Benguet na may mga pagsubok pa ring hinaharap, lalo na pagdating sa suporta mula sa mga LGU. Actually, medyo nahihirapan kami sa LGU, makikonnect sa LGU, yun lang po. Yun yung challenge. And the fact that we are representing the province itself, the 13 municipalities, I hope na magbigay din sila ng support. Gaganapin ng prelims, gala night at national costume competition sa October 11, habang sa October 19 ang coronation night na gaganapin sa Camp John Hay Trade and Cultural Center. Benguet the crown, Miss Universe Philippines Benguet 2026. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it right now. Ang suga na unahin at manganahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako mga ka-MB, lalamunan at panahon ang dahilan nga kung bakit common ang tonsillitis tuwing tag-ulan. Alam mo ito, girl, sakit namin yan nung bata pa lang ako. Ba? Kami ng kuya ko, lagi kaming nagkaka-tonsillitis. Baka naman you play with the water. Ano yun, ginagargle namin? Ano? Ikaw ba, nagkasakit ka ng tonsillitis? At the moment, wow, oo. May tonsillitis. So, nahihirapan kang maglunok? Oh, tama nga, di ba? Lalamunan at panahon. Parang putot dinuguan. Alamin natin yan dito sa Doc Talks. Kapag malamig ang panahon, hindi lang sipon at ubo ang dumarating. Isa rin sa mga karaniwang sakit tuwing tag-ulan, ang tonsillitis. Pero, ano nga ba ito at anong bahagi ng ating katawan ang apektado? Ang tonsillitis ay ang pamamaga ng tonsils. Ito yung dalawang bilog na nakikita sa loob ng lalamunan natin. Parte sila ng immune system.
Para silang frontliners, kumbaga, ng ating katawan na tumutulong sa mga mikrobyo na labanan kapag pumapasok sa ating bibig at ilong. Ang pinakakaraniwang sanhi ay virus, gaya ng sipon o flu. Pero may mga kaso rin ng bacterial tulad ng group A streptococcus na tinatawag. Marami ang naniniwala na ang malamig na inumin ang pangunahing dahilan nito. Pero iba ang paliwanag ng siyensya. Yung malamig na inumin, hindi po naman to direktang dahilan. Pero sa mga sensitibo ang lalamunan, pwede itong maging trigger ng irritation at magpababa ng depensa. At ngayong tag-ulan, mas mataas ang tsansa ng pagkakaroon nito. Ngayon ng tag-ulan, dahil malamig at basang panahon, may hinang resistensya. Tapos mas nagsisiksikan ng mga tao sa loob ng bahay o school. So mas mabilis ang hawaan. Kaya mas marami talagang kaso ng sore throat at tonsillitis kapag maulan. Paano mo malalaman kung tonsillitis na at hindi simpleng sore throat lang? Ang mga common na simptomas ay ang una, sore throat o hapdi sa paglunok. Another is lagnat. Then, namumulang tonsils, minsan may puti-puti pa yan. Hirap lumunok o at bad breath or mabahong hininga. Sa mga bata, pwedeng abdominal pain o ayaw kumain. Kapag naramdaman ang mga ito, may mga hakbang na pwede nang gawin bago lumala. Pahinga muna. Tapos, mag-inom ng tubig. Tapos, kung may lagnat naman, pwede mag-paracetamol. Pero kung hindi gumagaling after 3 days or hirap sa paglunok o paghinga, patingin na agad sa doktor. Paggamot? Well, hindi lahat agad antibiotics. Okay lang naman yun. Part yun ng supportive care, kumbaga. Sa pang viral aspect yan. Kasi katulad nung, parang normal lang ng trangkaso din kasi yan. Okay lang yung common remedies yung Lugargel. Makakatulong din naman na yan. Kung sobrang dalas na ng tonsillitis natin, more than 7 days a year, pwedeng kasi maging komplikasyon yan, gaya ng peritonsillar abscess o sobrang magnana na yung tonsils. Pwede nang i-tonsillectomy din kasi mga yun. Pero ang mga gumagawa ng tonsillectomy, pagtanggal ng tonsils, ay yung mga ENT specialist. Pero, mas maganda pa rin ang pag-iwas, lalo na para sa mga batang madaling kapitan ng sakit. Unang-una, dahil ang tonsillitis ay viral or bacterial, itong mga pwedeng paraan ay maghuhugas ng kamay, tapos pag mag-share ng utensils kung alam na may sakit na siya, and sapat na tulog, at kumain ng masustansyong pagkain, iwas si stress, at paninigarilya sa mga matatanda. Sa panahon ngayon na tag-ulan na at malamig, doblehin natin ang ating pag-aalaga sa katawan. Huwag baliwalain ng sore throat, malit man, pero pwedeng mauwi sa komplikasyon. Alagaan ng lalamunan, minom na madaming tubig, umiwas sa stress at huwag mahiya magpatingin sa doktor. Tandaan lagi na prevention is better than cure. Sa tag-ulan, proteksyon sa lalamunan ang isa sa pinakamabisang depensa para mapanatili ang ating kalusugan. Real, oo, kailangan talaga ng mga bitamina, mga ganon. Kasi mahirap nga naman talaga yan. Kasi sabi ko sa'yo, pag nagka-tonsillitis ka, ang hirap kumain. Kahit uminom man lang ng water. Even mag-breathe. Oo, mag-breathe. Oo. Hirap. Super nahihirapan ka din. Yeah, kasi syempre, di ba, parang hinahagod niya yung lalamunan mo. Sakit, no? Tapos ang gaspang, ganun. Kaya, Tapos ang sakit. Kahit uminom ka ng tubig. Kasi yun nga dapat yung mampapagaling. Ang ginagawa namin dyan dati talaga, nagmumumog kami ng suka. Effective ba? So, ako, personally, effective siya. Kapag nakakaramdam pa rin ako ng pangangati ng lalamunan, effective pa rin for me ang vinegar. Minsan, patis. Pagluluto ka na lang, oo. Tapos lalagyan ko na rin ng toyo. Ganun, tapos saka ako ngunguya ng karne ng manok. Hindi. Tapos sundan ko ng bawang, laurel leaves. Kasi ako naman, ang ano ko kasi, nagbo-boil ako ng ginger, tapos lalagyan ko ng tsaa. Yun yung isa sa yun yung tsaa o honey? Tsaa. Tsaa? Oo, mismo tapos, tea. Yung tapos yung ginger? Na fresh. Sobrang ang lakas nun. Hindi naman siya, mild lang naman siya. Matry ko nga. Oo, pero ang sarap. ako?
na. Oo. Dadala pa. Tapos, share tayo dun sa gagamitin. Hoy! Hawaan yan siya Oo, talaga. wag. Opo, hayaan natin yung mga ganyan. Pero masarap din kapag may nararamdaman kang ganito, tas tag-ulan, masarap yung nasa loob ka lang ng comfort ng sarili mong tahanan. Ay, totoo. Alam Tapos mo yung, nakahilata ka lang. ay, tas naririnig mo yung raindrops. Ay. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng kapitbahay. Pero ang saya nun. Tapos kaya nga kagabi, kahit walang kuryente, naaga talaga akong natulog kasi ang ganda ng tunog. Tunog ng ulan. Pero nakakatakot nga. No? Oh, by the way, hello nga pala kay Sir Jonard na nanonood sa atin ngayon. Hi, Oo. sir. Well, thank you for always watching. Naku, mga ka-MB, tag-ulan comfort ang siyensya sa masarap na pagtulog at simoy ng hangin. Ng ulan. Simoy ng ulan? Totoo ba? Pa? Talaga, Buzz? Maaga pa lang, bumubuhos na ang ulan. Tila'y kay sarap humiga ng isang estudyante habang tinatanaw ang pagbagsak ng ulan sa bintana. Tila ito'y hinihila ng kanyang pagkaantok. Sa kabilang dako, isang empleyado ang nakasandal habang may hawak na tasa sa opisina. Habang humahampas ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang pisngi. Pareho silang bumabalot ng tanong na, bakit parang ang sarap matulog kapag umuulan? Kapag malamig ang panahon, parang hinihila tayo ng kumot sa sobrang init ng yakap. Kahit hindi ka pagod, gusto mong humiga at damhin ang presensya ng ulan. At syempre, hindi mawawala ang hot choco at sabaw ni Mama. Perfect ito sa mga gustong mag-marathon ng paboritong series. Sa gitna ng lamig, hanap natin ang init hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin. Ang tunog kasi ng ulan ay parang lullaby ng utak. Ayon kay Emily Mendez, isang mental health expert, ang ritmo ng ulan ay hindi stressful sa utak kaya ginagamit ito sa meditasyon. Ayon naman kay Maureen Eva P. David, isang licensed psychometrician galing Tarlac, pink, brown, green, blue, and violet noise. Isang tunog na tulad ng ulan pero ang white noise ay mas banayad sa pandinig. Ayon sa pag-aaral, napatunayang nakakatulong sa mas maayos na tulog at stress relief ang tunog ng ulan. Kapag umuulan, tumataas ang humidity. Ayon sa Journal of Applied Physiology, ito'y nagpapabagal sa cooling system ng katawan. Ang ulan ay tayong mababa ng exposure sa sikat ng araw na nagdudulot ng pagbaba ng serotonin sa utak, isang kemikal na konektado sa kasiyahan. Kaya't maraming tao ang nakakaramdam ng antok o lungkot tuwing umuulan, habang ang iba naman ay ninanamnam ang katahimikang hatid nito. In many cultures, rain is a blessing or an omen. Sa atin sa Pilipinas, ulan minsan ay swerte, minsan naman ay simbolo ng paglilinis ng mundo. So next time you feel sleepy when it rains, don't fight it. Understand it. Don't fight it. Oo, kailangan mo siyang intindihin na lang na kapag nandun ka sa bahay mo, umagang-umaga, tas Lunes pa yan, tas umuulan at gusto mo ulit bumalik ng kama, don't fight it. Follow it. Sana. Ay, pwede ba yun? Hindi pwede. Siyempre, pag may trabaho ka, kailangan mong pera, kailangan mong bumangon kahit kaano pa kakomportable ang kama mo. Sabi ko kanina, 5:30 na, di pa rin ako bumabangon kasi ang sarap matulog. Ang sarap talaga. As in, tapos lalo na kapag meron kang komporter, yung sobrang kapal na komporter. Oo, tapos meron kang yung mahabang pillow. Yung hotdog ang tawag ko doon. Oo, yun. Bolster pillow. Yung mga ganyan. Oo, bolster. Bolster? Yun, yung pinaglalagyan mo ng mga barya. Bolsa yun! Ay, bolster. Hindi, pero iba talaga ang iba. Yes. Tapos foggy pa, lalo na pag nandito ka sa Baguio. Ay, oo. Foggy, malamig, mainit na komporter, meron kang Netflix, di ba? Diyos mio, gara kong girl. Tapos, nakikita mo pa yung frost? Frost! Kailan yung frost ng Baguio? Dun sa bintana, parang may mga ano-ano Hindi siya. frost yun. Ano tawag doon? Ano tawag ko kasi doon? Yung ano parang... ng wind? Water? Humidity. Yun. Ala. Humidity? Hindi, pero masaya Hamog, kasi. parang nahamugan kasi yung Bintana. Yung bintana. Tapos malamig lang. Windshield daw.
kasing chill, pero basta masaya. ganun yun siya. Masaya siya, no? Totoo Tapos naman. naririnig mo nga yun. Pero masaya din talaga yung madilim yung kwarto mo. Tapos yung ilaw lang manggagaling mismo sa cellphone mo o yung laptop mo o television ninyo. Di ba? Ha? Shocks, sabi ko. Wala, gusto ko ulit Diba? matulog. Tapos ba? ang pinapanood mo yung sikat ngayon na Korean series. Ay, oo. Oo, yung Bon Appetit. Oo. Ah, Social oo, yan pero- siya. Ay, yun ba? Ay, tapos pag ganito, masarap din talagang sabayan ng nagno-noodles ka. Ganun. Ayan, alright. Alright. Ayan, alright. Talaga nga namang iba kapag ikaw ay natutulog sa iyong kama. Ayan, alright. Kailan na? Sikat kasi yan ngayon eh. Na ganyan si Ron Marana nung kasama ko yan sa jeep. Pinagtinginan siya ng dalawang pasahero. Oh, ayan, alright. Kasi ganyan talaga daw ang sinasabi ng mga MC ngayon. Oo. Alright. Pero Alright. totoo din. Kasi nag-MC din ako sa mga events. Alright, ayan. Alright, ang galing. Nako mga ka-MB, pag-usapan pa rin natin ang ulan ngayon. Ayan ang ating pagbabalitaktakan. Eto, ano ang tanong natin? Go! The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan, alright. So, nandito ang ating tanong, kailan mas okay ang ulan? Kapag malakas pero panandalian o kapag mahina pero tuloy-tuloy? Ayan, alright. Ikaw, anong sagot mo? Ako, okay lang sa akin yung mahina pero tuloy-tuloy. Bakit? Kasi iba pa rin, ako as lumalabas, as nag-gather ng news, iba kasi yung epekto nung malakas pero short period of time lang. Iba yung naging epekto nito sa mga bahay, sa farm, kagaya na lamang dyan sa strawberry farm. Kaso, ang problema naman dyan sa mahina pero tuloy-tuloy, it accumulates din naman water eh. So, bakit hindi mo na lang pagminsanin para hindi din naaantala yung mga trabaho ng ibang tao? Hindi rin. Kasi kapag mahina pero tuloy-tuloy, hindi ganun ka-heavy yung masusupsop yung mga ng tubig. Kunwari may drainage canal doon. Siyempre, maganda pa rin yung maintain niya na bumababa. Hindi siya yung parang kapag bagsakan kasi, parang dyan na lang sa Bolo Creek. Bibigyan ko kayo ng example. Minsanan na lang para panandalian. Hindi. Oo, para sige, ibagsak mo lang isang beses tapos umaraw ka na sa next na araw. Diba? Para yung mga gustong maglaba, makapagpatuyo ka agad sila. Kasi pag mahina yan, tapos tuloy-tuloy siya, kailan pa babango ang underwear ni ate? Meron namang fabric conditioner. Pero kailan pa siya matutuyuan? Alam mo, kahit matutuyuan kasi may spinner. You spinner me around and round. Hindi, pero Mas masaya pa rin yung panandalian, tapos malakas lang na buhos, and then after that, tuloy ang buhay. Ako okay lang sa akin yung tuloy-tuloy, basta mahina. Kasi part naman siya ng buhay. Hindi, basa ka palagi. Ayoko, minsanan ka na lang mabasa. Minsanan ka mabasa, minsanan lahat na mabasa lahat ng mga gamit mo at pati na rin ikaw, minsanan din yung pagpapatuyo. Hindi ka naman na mababasa dun sa mahina kasi mahina lang. Mahina nga, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Di nakakaantala nga yan ng mga pinaggagawa ng ibang mga may trabaho dito sa mundo. Wag na lang umulan. Gigigil ako. Kayo ba mga ka-MB, ano sa tingin nyo mas maganda? Mas okay ba na umulan ng minsanan, yung malakas na, tapos panandalian, o yung mahina, tapos tuloy-tuloy? I-komento nyo lamang po yan sa ating official Facebook page, Morning Balitaktakan. At syempre, dahil nasa cellphones na rin naman na kayo, bakit hindi nyo na lang i-follow ang ating mga official Facebook page naman, Regional News Group RNG Luzon, on Facebook, on TikTok, on Instagram, on YouTube, and on X. And yung mga naka-social media naman po dyan, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon kapag kayo po ay naka-Mountain View Satellite. Nasa Channel 10 lang po kami. At kapag hindi nyo po nahahanap ang aming mga pagbumuka, reskan nyo lang po ang inyong mga DJ boxes at hanapin ang Regional News Group channel. Real yan! Nakaka-distract naman yun. Ayan, alright.
Bakit masaya naman? Ako ngayong Tuesday mga ka-MB, always choose to be happy, choose to be nice, and choose to be alright. Pasalamatan pasalamatan na natin ang ating mga partners. Yes, ngayong araw nito. Nariyan ang Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong Lot, Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Ayan, nariyan din ang Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJups accredited with free ocular inspection and free assembly with a minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. And alright! Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union Experience, Puerto de San Juan. Ayan! We also have Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development, we transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ano daw? Economic growth. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pactal, Valle, Bambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Alright, nariyan din ang Skinlace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. At ng Chase Your Beauty or Passion. Have your hair chased, style that makes a statement. Located at the Outlet 1, Assumption Road, Baguio City. You may contact them via 0917188687. Alright! Alright! Ayan! Isang Tuesday nga naman na medyo mahina na ang buhos ng ulan dito ha sa Baguio City. Oo. Kaya mga ka-MB, naku, happy pa rin. Dapat kahit na ganito yung nararamdaman or kahit ganito ang ating panahon ngayon, kailangan pa rin piliin natin na huwag maging gloomy. Oo, kasi syempre, hindi porket ganito yung weather naman din talaga, magpapa-apekto tayo. Kung kunwari, umuulan, tapos naiyak ka, nandun ka lang sa pero bintana. Hindi naman natin isinasawalang or isinasantabi yung nararamdaman din ng iba. If they feel like, being a part of the weather, then go for it. Yeah, you can cry, you can, feel the rain, feel the weather, feel me. Exactly, mga ka-MB. Ayan, alright, nakasama niyo ulit ang lagisang pumilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin po ngayong Tuesday morning ang nag-iisang Chabebe Girl ng RNG, Miss Angel. At baka kaya alamin na natin kung ilang araw na nga lang ba bago mag-Pasko. Ilang araw na lang? We have 93 days. Ba't nawala yung graphics? Parang ang bilis lumabas. Tapos 93 days na lang mga ka-MB. Abay, Pasko na naman! Handa ka na ba? Handa na ako, pero yung bulsa hindi pa. Loan na! Mga ka-MB, magkita-kita ulit tayo bukas dito sa masaya, inspirational at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya! Mayat! Merry Christmas! Happy birthday po sa lahat ng birthday ngayon! Ay, oo pala, speaking! Happy birthday! Happy birthday po! Have a nice day! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.